Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Alice Guo at mga kapatid nito tumakas ng Pilipinas sakay ng bangka. Pagsabog sa loob ng barko sa pier sa Tondo, isa patay. Mga barangay na apektado ng African Swine Fever umakyat sa 458. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isiniwalat ng kapatid ni Alice Guo na si Sheila Guo na gumamit sila ng bangka palabas ng Pilipinas. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights ngayong araw, ikinuwento ni Sheila na sumakay sila sa isang van mula sa kanilang farm sa Tarlac. Mula sa hindi matukoy na lokasyon, sumakay sila sa maliit na bangka. Matapos iyon ay lumipat pa sila sa dalawa pang bangka, patungo naman ng Malaysia. Kasama ni Sheila sa pag-alis ang kanyang mga kapatid na sina Alice at Wesley. Nang tanungin sa kinaroroonan ni Alice, makailang beses na sinabi ni Sheila na hindi nito alam kung nasaan ang kanyang kapatid. Bilin umano ni Alice nang dumating sila sa Indonesia noong August 18, maghiwa-hiwalay na lang muna sila. Noong nakaraang linggo nang mahuli ng Immigration Authority si Sheila kasama ang negosyanteng si Cassandra Leo at agad ding pinabalik ng Pilipinas. Patay ang isang lalaki habang dalawa ang sugatan sa pagsabog sa loob ng isang barko sa North Harbor Port sa Tondo, Maynila. Base sa inisyal na investigasyon ng Manila Police District at Philippine Ports Authority, naganap ang insidente sa Pier 18 nang bigla umanong sumabog ang ikalawang deck ng MV Ever Windstar 2. Dead on the spot ang pahinante ng barko habang dalawang kasamahan nito ang agad na isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center matapos magtamo ng third-degree burns. Iniimbestigahan na ng MPD at Bureau of Fire Protection o BFP ang insidente. Umakyat na sa 458 ang bilang ng mga barangay na apektado ng African Swine Fever o ASF o mas mataas ng 82% kumpara sa previous tally ng Bureau of Animal Industry o BAI nitong buwan. Base sa huling bulletin ng August 21, iniulat ng BAI na nai-record ang active ASF cases sa 458 na barangays sa 32 probinsya sa 15 rehiyon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary for Poultry and Swine Dante Palabrica, inaasahan ang pagtaas ng kaso sa gitna ng tag-ulang panahon. Dagdag pa nito, posibleng dahil din sa pasaway na traders na naghahatid ng baboy na maaaring positibo sa viral disease. Una nang sinabi ng Philippine National Police o PNP na nag-deploy na ito ng checkpoints sa ilang bahagi ng bansang apektado ng ASF. Para sa Kidlat News Update, Renza Linon, nag-uula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.